Good morning po. Ayan po si Rhonda. Kita niyo naman po si Rhonda, happy. Ayan. Ayan po si Rhonda. Nasa labas pa rin siya kasi hindi pa siya nababaksin. Siguro sa bukas o sa isang araw siya ibabalik ni Fernan sa bed. Ayan, kita niyo naman, naglalaro mag-isa si Rhonda. Ano, Rhonda? Rhonda. Tingnan niyo po. Ayan po si Rhonda. Kasi maraming naghahanap kay Rhonda, pero hindi ko lang po talaga siya pinapakita araw-araw. Pero okay po si Rhonda. Ayan. Ayan si Rhonda. Okay na okay po si Rhonda. Para sa mga naghahanap po sa kanya. Hindi po porket hindi ko po pinapakita si Rhonda, ibig sabihin po patay na siya. Para po sa mga naghahanap po sa kanya, hindi po patay si Rhonda. Hindi ko lang po talaga ina-upload lagi si Rhonda. Pero may mga previous, previous post kay Rhonda. Sinabi ko naman po doon yung dahilan ko kung bakit hindi ko siya ina-upload araw-araw. Yan, para sa akin kasi hindi na kailangan lagi siyang i-upload araw-araw para hindi isipin ng owner niya na kaya namin siya kinuha para gawing content lang araw-araw. Ayun naman yung iniiwasan ko. Kaya ayan po, okay na okay si Rhonda. Ayoko lang nang ina-upload siya lagi kasi okay naman po siya. Siguro kung may mangyari man sa kanya, i-update ko naman po lahat agad-agad. Pero ayan po, makita niyo naman po na okay siya. Ayan lang po, good morning po sa ating lahat. Tapos iduktong ko na rin po, alam ko sa inyo na maraming maiinip. Sasabihin na naman po na bakit hindi namin pinapasok agad si Rhonda. Kasi nga po, hindi pa po siya nababaksin. Tapos, hindi pa rin po totally hindi pa rin totally okay yung result ng CBC niya. Tapos sa mga naiinip po, bakit ganon? Baka daw na overdose na. Si Rhonda po, 1 month pa lang ginagamot. Yung sa pinagdaanan po ni Rhonda, siguro po hindi lingid sa inyo kung napanood nyo po yung upload ko. Yung pinagdaanan ni Rhonda, ayun po yung naging dahilan kung bakit ganyan po yung naging sakit niya. Kung bakit matagal gamutin. Sa sobrang dami niya pong kuto, kaya po na-infect maigi yung kanyang dugo. Siguro, parang kahit sa tao po, pag sobrang infect ng dugo mo, hindi naman agad-agad gagaling, di ba po? Kaya ganun yung nangyari kay Rhonda. Hindi agad-agad tumalab yung kanyang gamot. Kailangan talaga magamot maigi sa sobrang dami ng kuto niya. Kahit kami po naiinip nang ipasok siya, pero wala po tayong magagawa kundi maghintay. Kasi nga po, buti kung si Rhonda lang po yung aming par babies, doon po tayo magtataka kung bakit hindi namin pinapasok sa loob. Pero dahil nga po marami kaming par babies, hindi po namin siya pinapasok kasi iniingatan po natin yung mga nandito sa loob ng bahay. Mahirap po kasi kapag nagkahawa-hawa sila. Yun lang po, at sana maunawaan po ulit ng lahat kung bakit hindi pa pinapasok si Rhonda. Kahit kami po naiinip na talaga. Tiis-tiis lang po, at least okay po si Rhonda kasi kami na yung nag-aalaga. Kahit nasa labas po siya, okay na okay po si Rhonda. Ayan o. Okay na okay po siya. Nakakakain siya ng sapat. Nandyan man siya sa labas. Hindi na siya katulad nung dati na hindi nakakahiga ng ayos, hindi nakakatulog ng ayos, balisa. Diyan po, nasa labas man siya, okay na okay po siya. Ayan lang po yung masasabi ko sa inyo. Ayan. Kahit kami, gusto na namin siya ipasok sa loob kasi naawa po kami. Ayan po. Ayan si Papa Fernan, no? Nagpawiwi kay na Janelle sa kay Iron. Okay po. Salamat po ulit sa panonood sa amin. God bless po sa atin. Pinakita ko lang si Rhonda kasi akala ng iba patay na. Ayan po si Rhonda. Inuulit ko po, ayan po si Rhonda. Buhay na buhay, alive na alive po, masigla.
Masiglang masigla si Rhonda. Yan po, God bless po sa atin. Naglalabas si Papa Pay na para magwiwi sila, mag-walking-walking. Tuwing umaga po sa mga hindi nakakaalam, everyday po nakakalabas ng aming mga par babies. Sa labas po sila nagwiwiwi, nagpupupu, kasama ang kanilang Papa Pay na. Kasama na rin po dun yung pag-walk nila. Salamat po ulit. Humaba na yung aking video. Salamat po. God bless.